So last time, kung matatandaan nyo, in-install natin itong ating front shock outer tube. Tapos nag-install din tayo ng bagong caliper na Formula 8.1 2-pot. So hindi ko na pinakita yung naging problema, pero nabanggit ko sa huli ng video natin. Kasi ang naging problema nito ay sumasabit siya sa rayos. What's up mga kadit, ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At mayroon tayong gagawin today. So last time, kung matatandaan nyo, in-install natin itong ating front shock outer tube. Tapos nag-install din tayo ng bagong caliper na 8.1 Formula 8.1 2-pot. So hindi ko na pinakita yung naging problema, pero nabanggit ko sa huli ng video natin. Kasi ang naging problema nito, since 2-pot nga siya, ay sumasabit siya sa rayos. So yun mga kalito, kung mapapansin nyo, ayan o, yan. Ayan, sumasabit sa rayos. So ginamit ko nung gabi, nagtataka ako bakit ayaw umandar. So yun pala, sumasabit yan dyan. So hindi ko nagamit yan nung gabi na yun kasi nung in-install ko, hindi ko naman na dinouble check, basta in-install ko na lang. At sa sobrang katuwaan ko, hindi ko na na-check. So sumundo ako kay Commander, tapos nung gabi bibili ako ng gamot sa butika. Nung gagamitin ko na, ayaw umalis sa pwesto. Akala ko sumasabit yung disc, yung pala. Ang naging problema niya, yun, sumasabit yung caliper sa rayos kasi 2-pot nga siya eh. Malapad to. So nagkaroon ako ng modification. So ang ginawa ko, nagkalang ako dito nagkalang ako dito ng ilang washer ba yung kinalang ko dito? 2. Tapos nagkalang din ako dito sa ilalim ng disc. Pakita ko kung ano yung kinalang ko. Ayan. So kung mapapansin nyo, nag-grind ako nyan. Ayan. Siguro mga 3mm yan. 3mm. Ang kapal. Ayan. So ang ginawa ko, bakal yan eh. Ginrind ko. Tapos yun yung nilagay ko dyan. Tapos yun nga, hindi tayo mapakali kasi gusto ko mas medyo makapal pa. Nagpagawa ko sa tropa natin ng panibago. Ito. 4 ito. Talagang pantay na pantayan. 4mm ang kapal niyan. Mas makapal yan compare dito sa nakakabit. Ayan. So susubukan natin to kung hindi pa sasabit yung disc. Sa bagay, malayo pa naman yung disc dito eh, sa bracket. So hindi pa naman siya sasabit. Susubukan natin, ito ang ilagay natin ngayon. Tingnan natin. Ayan. Tapos nagpagawa rin ako ng 2 pang washer. Para siyempre pag nag-adjust tayo dito, mag-a-adjust din tayo dito sa bracket. So nagpagawa rin ako ng 2 washer na 3mm naman para dito. Ayan dito. So dapat ginawa ko pala 4mm na rin. 3mm ang ginawa ko dito, 2. So susubukan natin. Okay. Subok. Siyempre, ganun lang naman tayo eh. Subok-subok lang. Sa lahat nga pala ng bibili ng ganyan, make sure na mahaba ang pasensya nyo kasi hindi yan plug and play. Magkakaroon kayo ng modification. Magkakaroon kayo ng modification. Ay, mali pala yung baklas ko.
Ito pala ang mabaklasin ko yan. Ayan, nagkalang tayo dito eh. Dito sa ilalim. So ngayon, since malayo pa naman siya, yan, pakita ko sa inyo, malayo pa naman. Ito yung gap niya, oh. Yan, ito yung gap niya sa disc, tsaka sa bracket, sa baba. So, medyo malaki pa rin. Subukan natin na habulin yan ngayon. Ilagay natin yung 4mm na washer dun sa disc. Ito mga kadits, yung ginawa kong washer, madali yan eh, gabing-gabi na eh. Yan o, bakal yan. Pero magkaka-same naman ang kapal yan, 4mm yan. 3mm siguro to, or 2.5. So, papalitan na natin to. Yung ipapalit natin, ito. Siyempre, mas maganda ipapalit natin. Kaya lang, alloy to eh. Alloy. Ayan. So para hindi kinakalawang. So try natin. Okay. So, na-install na natin mga kalawit. Ito na yung gap niya ngayon. Sa rayos. Ayan o. See, laki na o. Ayan na. So, yan na yung mga 4mm yan. Solid na 4mm. Isang sukat yan kasi ano pa natin yan. Ano tawag dito? Pinatorno pa natin yan. Tapos ito yung dalawa natin na pang dito naman sa yan. Hindi kasi yung mga kadawit yung 3mm dito. Pag nilagay natin masyado ng malayo. Masyado ng dikit yung caliper dito sa likod. Yung pinaka, parang didikit na yung pinaka piston.
o yung kunting-kunti na lang yung diferensya. So ang ilalagay na lang natin na ito, siguro mga 1 mm to. Subukan natin kung kasya kaya. Ayun, kasya. Maganda rin naman itong mga ganitong caliper. Maganda sa mata. So gawin natin dalawa. Yan, dalawang washer. Okay. Ayos mga kadit. Tingnan natin ang naging resulta. So ito bibilan natin ng CNC to para mas maganda. So silipin natin kung sasabit pa ba. Ayun, malaki na oh. Yun yung distance oh. Yan. Distance sa rayos ng ating caliper. Sukatin niya natin ng 3 mm. 3 mm. Ito sa kabila. Hindi kasya. Pero ano na siya. Ito, siguro mga 2.5 to. Ayun, pasok ang 2.5. Ayan o. So at least hindi natatama yung rayos o yung caliper sa rayos. Ayan. So may distance na siya. Kasi yun yung pinoproblema ko last time eh. Ayan, nagkalso tayo ng 3 mm. Okay lang yung kalso na 3 mm. Ayos, sakto lang. So pa-finalize, higpit na lang natin yung ating disc bolt. At okay na yan. Higpit na pala eh. Okay. Okay. So, goods na yan. Goods na. So, ganda na tingnan mga kaduit. At least, presentable na yung ating front shock. Ayan na. Oh. Ayos na. Naka-set na tayo sa unahan. Full set na yan. Wala na tayong dapat pang idagdag. Ito na lang pala. CNC na bolt, dalawa. Pero sa ngayon, saka na muna yan. Hindi pa natin priority. Tapos ito, naka quick throttle na rin tayo. And then, naka Brembo. So ito yung gusto kong tabasin. Oh. Gusto kong tabasin dito. Papantayin ko diyan. Pag ganyan. Pag ganun. Ngayon, dito. So pag may time ako, hapon na kasi. Dito, pag ganun. Papantayin ko siya para makita yung beauty ng ating Brembo caliper. Since ito naman yung replacement, papalitan ko rin naman to may mga tahi na yan kasi basag yan eh. Dito, ayan.
So para pansamantala lang ito. Yan. Tatabasin ko pa pa ganun. Para kitang kita yan. Okay, so yun lang. Thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Thank you.